Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balita Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, pagbibigay ng mas mataas na Service Recognition Incentive sa mga kawani ng gobyerno inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. kumpiyansa sa kakayahan ng mga bagong nagtapos sa AFP para ipagtanggol ang mga teritoryo ng bansa. Pangakong gawing world-class force ng militar, tiniyak ng Pangulo na matutupad. Tuloy-tuloy na pag-agapay ng gobyerno sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Canlaon, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. DILG at ibang ahensya ng pamahalaan titiyaking walang anumang iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa publiko na tulungan ang mga nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. PhilHealth na zero budget dahil marami pang pera. Ayon kay Senate President Francis Escudero, benepisyo ng PhilHealth hindi naman maaapektuhan. At resulta ng bar exams inilabas na. Una po sa ating mga balita, good news dahil matatanggap na ng mga empleyado ng pamahalaan ang hanggang 20,000 pisong SRI o Service Recognition Incentive. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Ikinagalak ng pamunuan ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Service Recognition Incentive o SRI sa lahat ng kawani ng pamahalaan sa fiscal year 2024. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang Pangulo ukol dito. Sinabi rin ni Pangandaman na isa itong maagang pamasko sa mga kawani ng pamahalaan at sa kanilang mga pamilya. Ipinaliwanag rin ng opisyal na buong matatanggap ng mga guro ang kanilang SRI na 20,000 pesos ngayong 2024. Ayon sa DBM, kasama rin sa makakatanggap ng buong 20,000 pesos na SRI ay ang mga uniform personnel. Pero ang ilang mga kawani ng pamahalaan nakadepende ang kanilang SRI sa pondo ng kanilang ahensya. Ang SRI ay isang insentibo ng gobyerno sa mga kawani nito bilang pagkilala ng kanilang di matatawarang serbisyo sa publiko. Samantala, inaprubahan din ng DBM at mataas na posisyon at salary grade para sa mga psychologist na nasa gobyerno. Ayon sa DBM, suporta ito sa mental health programs para sa lahat ng public servants. Pagkilala rin ito sa mga kwalifikasyon ng mga psychologists tulad ng kanilang master's degree at mahabang internship hours bago pumasok sa gobyerno. Sa ilalim ng inilabas na circular ng DBM, ang mga Psychologist 1 na nasa SG11 ay maaaring tumanggap ng nasa salary grade 16 na sahod, habang ang Psychologist 2 naman ay itinaas sa salary grade 18 at salary grade 20 naman para sa Psychologist 3. Epektibo ito simula January 1, 2025. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. Kaugnay niyan, linawin natin ang ibibigay na mas malaking Service Recognition Incentive o SRI para sa mga kawani ng gobyerno. Makakausap natin si Director Gerald Handa ng OPCCB. Magandang gabi po, Director. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Magandang gabi po, Sir Joshua, sa inyo pong mga tagapagsubaybay. Yes, Director. Sa una po nating katanungan, kailan po ba ito aasahan ng mga kawani ng pamahalaan, itong SRI? Sir, ito pong Service Recognition Incentive para po sa taong 2024. Naglabas po ang ating Pangulo ng Administrative Order 27 at nakapaloob po ito na ang pag-grant po ng SRI sa ating mga qualified government employees sa national government, including po yung nasa state universities and colleges, as well as ang ating mga military and uniform personnel,
at pa rin po yung mga nasa local government units ay not earlier than December 15. So maasahan po ito ng ating mga qualified employees po. Hopefully po by early next week po ay maka-release na po sila ng SRI para po sa qualified employees po. Ang amount po ng SRI para sa taong 2024 ay will not exceed 20,000 po bawat qualified employee po. Alright, Director, linawin lang po natin, ito po ba isang bagsakan o isang bigayan lang po ba ito? Yes sir. Depende po ito sa bawat ahensya pero nire-request po natin na isang release po sa bawat qualified employees po. So yung 20,000 po, ang pagpaprocess po nito ay depende po sa bawat ahensya. Para po sa mga ating kaguruan, for the first time in history po, as coordinated with our Department of Education, maaari po nilang makamit ang buong 20,000 po ngayong 2024. Kasi nung mga nakakarang taon, noong 2022, despite ang inaprubahan ng Pangulo ay 20,000, 15,000 lang po ang na-receive ng ating kaguruan. Noong 2023 naman po ay 18,000. So ngayon po, kung 2024, as coordinated with DepEd, kakayanin po ng ating Department of Education na magbigay po ng 20,000 sa ating mga kaguruan. Same with ating pong military and uniform personnel sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, pati rin po yung mga nasa BJMP, Bureau of Fire and Protection, Bureau of Correction, Philippine Coast Guard at ang ating NAMRIA po. Yes, and tama po ba para lang po malinaw din yung aasahan ng ating mga kawani ay mauuna po ang mga sundalo at guro at susunod po dito yung ibang mga kawani. Tama po ba? Sir, ano po ito? Mula po next week, pag nag-release na po ang DBM ng budget circular pertaining to the guidelines on the grant of SRI, ay maaari na po magproseso ang lahat ng ahensya po, including the LGUs po, para po sa pag-grant ng SRI. So, pwede pong si DepEd, kung mabilis po siya makapag-process ng payroll para po sa kaniyang mga qualified employees, marireceive po kaagad. Same with other government agencies. Ang SRI po ay purpose po nito is to recognize the unwavering commitment and dedication po ng ating mga government employees sa pag-deliver po ng services sa ating pamahalaan. And for other agencies po, ang funding source po nito ay base po sa available allotment po ng bawat ahensya po. Okay, napakagandang balita po nito, Director, pero naiintindihan po natin na pag sinabing SRI ay mga regular employees ng pamahalaan. Paano naman po ba yung para sa mga tinatawag na contract of service at job order sa pamahalaan? Makakatanggap rin po ba sila? Ito pong SRI, ay katulad po ng nabanggit mo, Sir Joshua, ay para sa qualified civilian personnel, military and uniform personnel. Ito po yung mga, sa civilian po, they are occupying regular, contractual, and casual positions po. Na-attested ng ating Civil Service Commission ang kanilang appointment. Para po sa COS and job order, hindi po sila sakop nitong pag-grant ng SRI. Bagamat hindi po sila sakop, meron pong tinatawag tayong gratuity pay. So ito pong gratuity pay, nag-submit na po ang departamento, ang DBM po sa ating Office of the President ng recommendation po para sa pag-grant ng gratuity pay. So hopefully po sa mga susunod na araw, may mga good news po ulit para naman sa ating contract of service and job order para po mabigyan po sila ng gratuity pay for 2024. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Gerald Handa ng OPCCB. Samantala, itinanghal na bukod tanging LGU na may Best Local Government Hospital ang City of Ilagan, Isabela sa katatapos sa 24th Gawad Kalasag National Awards na ginawa sa PICC. Bukod dito, napatunayan din ang tatag ng lungsod sa gitna ng trahedya matapos makaranas ng El Nino at mga bagyo. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang nag-abot ng plaque of appreciation at cheque sa awardees. Sabi ng Pangulo, bilib siya sa tibay ng mga Pilipino at pakikipagkapwa-tao bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. In the spirit of this holiday season, let us remember our fellow Filipinos in need, especially those who are still now affected by recent calamities. Let us always extend a helping hand and always include them in our thoughts and in our prayers. As long as we are united to help uplift each other,
I am very certain, and knowing the Filipino culture and the Filipino spirit, I know that we can turn challenges into opportunities, pave the way for safer, stronger, and more secure bagong Pilipinas. We hold the Gawad Kalasag Awards in order to give recognition to those LGUs and NGOs who have demonstrated advancements in disaster risk reduction in all its phases. Saya naman at na-recognize ang ating effort, lalong-lalo ng aming mga staff dyan. Bukod sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa mga apektado ng pagsabog ng bulkan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang pamahalaan sa pag-agapay sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Siniguro niya na nakabantay ang buong pwersa ng pamahalaan sa sitwasyon at iginiit ang agarang pagbibigay ng tulong. Isaan niya sa tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pagtiyak ng kaligtasan ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Mahigit 45,000 residente ang linikas na mula sa 6-kilometer radius danger zone, habang target naman na ilikas ang kabuuang 84,000 na katao. Tinitiyak ng DSWD na sapat ang mga family food pack, non-food item, malinis na tubig, hygiene kits para sa mga evacuation center. Tiniyak na rin daw ng DSWD na sapat ang mga family food pack, non-food items, malinis na tubig at hygiene kits para sa mga evacuation center. Naatasan na rin ng DBM na maglaan ng pondo para sa mga nasalanta habang nakaalerto ang DOH para sa mga posibleng magkasakit dulot ng volcanic ash. At handa na rin daw ang pagpapadala ng mga karagdagang gamot sa lugar. Inalerto na rin ng AFP, PNP at Bureau of Fire Protection sa buong isla ng Negros sakaling lumala pa ang sitwasyon. We will step up. We will level up. Any escalation in damages and destruction will be met with a stronger government response. Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa panahon ng sakuna, lalo't nakasalalay dito ang kaligtasan ng karamihan. Hinimok din niya ang mga apektadong residente na sumunod sa mga kinaukulan. Malaki ang papel ng komunikasyon sa mga araw na ito. Truth will save lives. Fake news will kill. Effective disaster response is anchored on reliable information. That's why PhilVox will continue to issue around-the-clock advisories in language that is clearly understood to all our kababayans. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa ayaw lumikas na sumunod sa babala ng ating mga otoridad. Mas mahalaga po ang buhay kaysa ari-arian. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Negros Occidental ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ang pagdeklara ng state of calamity sa buong Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa isinagawang special session, unanimously approve ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang probinsya. Sinang-ayunan din ng Sangguniang Panlalawigan ang rekomendasyon ng PDRRMC na pag-release ng Calamity Fund, pagpapatupad ng price freeze sa basic necessities at prime commodities at paggamit ng Quick Response Fund. Sa pagdeklara ng state of calamity, malaking tulong ito sa disaster response operations ayon kay Office of Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez. Dagdag pa ng opisyal, magagamit na ng mga lokal na panguluhan ng kanilang mga QRF para sa tuloy-tuloy na pagtulong sa mga apektadong residente. Sa patuloy na disaster response operations, nagpaabot din ng tulong ang OCD Western Visayas sa mga apektadong residente ng Bulkang Kanlaon sa probinsya ng Negros Occidental. Tulong-tulong ang Philippine Army, Philippine Coast Guard at Police Regional Office 6 para maihatid ang kahon-kahong tubig at non-food items sa mga warehouse at evacuation centers sa lalawigan. Sa monitoring ng OCD Region 6 na sa mahigit 12,000 individual sa probinsya ng Negros Occidental ang nasa mga evacuation centers. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Ganoon na lang ang pasasalamat ng Armed Forces of the Philippines sa dagdag daily subsistence allowance ng Kongreso para sa mga sundalo sa ilalim ng proposed 2025 national budget.
Mula sa 150 pesos kada araw, ginawa na itong 350 pesos para makatulong sa mga uniform personnel. Bahagi rin ito ng pagkilala ng pamahalaan sa mga pagsisikap at sakripisyo ng mga sundalo para sa bansa. Noong Miyerkules, nag-video call pa si House Speaker Martin Romualdez kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. para ihatid ang magandang balita. Bagay na ikinatuwa ng AFP Chief. Gate pa ng House Leader, sila ang top priority ng pamahalaan. Niretipikahan na ng Kongreso ang BICAM report ng 2025 budget proposal at ngayon hinihintay na lang ang formal na paglagda ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para tuluyang maisabatas. Kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the Speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Samantala, naglatag ng solusyon ang Department of the Interior and Local Government o DILG katuwang ang BIR laban sa talamak na pamimeke sa ID ng mga PWD o persons with disabilities. Narito ang report. Digitalisasyon. Ito ang nakikitang sagot ng Department of Interior and Local Government sa pamimeke sa mga PWD ID. Ayon kay DILG Assistant Secretary Jessie Lanete, ang pagkakaroon ng centralized database para sa persons with disabilities sa bansa ang nakikita nilang solusyon para sa mga gumagamit ng peking PWD IDs. In fact, ang isa sa mga bagay na nakikita namin, one way to address this ultimately is I think technology is the way moving forward. Napakaganda ng ginawa ng other government agencies natin when they integrate yung for example yung technology dito sa eGov app. So, in fact, we were thinking out loud na parang what if we had a master list, a true master list ng mga PWDs, and it was issued through there is a centralized database at itong mga pangalan na to ay accessible through the eGov app. So parang may ID ka na verified, ito totoo ka talagang PWD. So that's one thing also that we're considering po, Kong. Ayon naman sa Bureau of Internal Revenue, mahaharap sa reklamong tax evasion na may kasamang multa at parusang pagkakakulong ang sino man na mapapatunayang sangkot sa pagbebenta at paggamit ng peking PWD IDs. Nawawalan din sa panig ng gobyerno, nawawalan ng kita ang gobyerno dahil 20% agad ang nawawalang buwis dito. So, ibig sabihin yan, imbis na nagagamit yan sa mga proyekto ng ating gobyerno at ang talagang nakikinabang ay yung mga PWDs, ay itong mga manloloko ang nakikinabang. Ipinag-utos din ng BIR ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa iba pang government agencies, gayon din sa mga establishmento na may transaksyon na may kinalaman sa PWDs para sugpuin ang naturang iligal na gawain. Mula PTV Manila, Josh Garcia, para sa Balitang Pambansa. Kasabay sa isinagawang National Peace and Order Council meeting kahapon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling iginiit ng Pangulo ang pagpapasara sa POGO operation sa Pilipinas. Kaugnay nito, sisimula ng suyurin ng DILG ang iba pang pinaghihinalaang POGO hub sa bansa. Sa programa Mike Ab Live, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nitong December 17 ay nabuo na ang composite team na siyang mangunguna sa paglansag sa mga POGO hub. Una daw nilang susuyurin ang sinasabing POGO hub sa Kawit, Cavite. Una na raw itong ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kawit, pero para matiyak na sarado na ito ay muli itong pupuntahan ng nabuong composite team. Nitong November 15 ay napasara na ang lahat ng legal na operation ng POGO sa bansa. Kitang iba na nagsara ay ang movement nila na monitor namin ay nagiging guerrilla operations na. So nagkakanya-kanya na sila. May mga deportation orders na para sa mga working visas. Dinowngrade sila sa tourist visas at considered overstaying. Kaya may operation here ng Bureau of Immigration, may operation ng DILG, at may operation rin ang PAOK-TF para ang pilato. Inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng bar examinations para sa 2024. In-adjust ang passing grade ng pagsusulit, kaya naman nadagdagan ang mga pumasa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila.
Madamdamin at mahigpit na yakap ang tinanggap ni Angelica mula sa kanyang ina. Isa kasi siya sa mapapalad na nakapasa sa 2024 bar examinations. Maliban sa bar exam, pumasa rin si Angelica sa Certified Public Accountant o CPA Licensure Examination. Saya ko! Emosyonal naman si Charmaine habang yakap-yakap ang kanyang anak at ina nang malamang isa siya sa bar passers. Talagang puro pasalamat lang sa Diyos. Yun lang pang nararamdaman ko talaga. Sa dasal ng nanay ko, yung anak ko na nandito po. Hindi niya kasi lubos sa kalain na sa unang beses niyang pagkuha ng bar exam ay makakapasa siya. Ito ang inspirasyon ng anak niya na planong sundan ang yapak niya bilang abogado. Mas gusto ko talagang pagpatuloy talaga and hindi lang isa. Hindi parang gusto ko rin talaga na parang maging dalawa yung maging abogado po sa pamilya po namin po. Humingi naman ng paumanhin si Supreme Court Associate Justice Mario V. Lopez sa bahagyang pagkaantala ng paglalabas ng bar exam results. I apologize for the delay, but the delay is worse a sacrifice because that delay caused the adjustment of the grade so that there will be more lawyers who will pass the bar exam. Mula 75%, ginawang 74% ang passing rate. Dahil dito, umabot sa 37.84% ang bar passers o katumbas ng 3,962 na mga bagong abogado. Nanguna sa 2024 bar examination si Kyle Christian Tutor mula sa University of the Philippines. Top 2 si Maria Cristina Aniceto mula sa Ateneo de Manila University. Top 3 si Gerald Rojas mula sa Angeles University Foundation. Top 4 si John Philip Chua mula sa University of the Philippines. Top 5 si Jet Ryan Nicolas mula sa University of the Philippines. Nagmula rin sa UP ang top 6, Ateneo de Manila University sa top 7, University of Mindanao sa top 8, Western Mindanao State University sa top 9, at San Beda University sa top 10. Samantala, isasagawang oath-taking ceremony at pagpirma sa Roll of Attorneys sa January 24, 2025 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nakipagpulong ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang ligtas at komportableng biyahe ng mga pasahero. Hindi bababa sa 3 milyong pasahero ang inaasahan dadagsa sa PITX simula sa susunod na linggo hanggang sa 6 ng Enero ng susunod na taon. At dahil nag-uumpisa na ang pagdating ng mga biyahero sa terminal, mas hihigpitan pa ang seguridad sa loob ng PITX. Nagsanib puwersa na ang Department of Transportation at Philippine National Police para sa pagbabantay at pagpapatupad ng mga patakaran sa loob ng terminal. Nagbukas na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng aplikasyon para sa special permits ng dagdag na biyahe ngayong Kapaskuhan. Pagtitiyak ng PITX, may random drug test at breath analyzer test na isinasagawa sa mga driver para sa kapanatagan ng mga pasahero. Commuters ng MRT, abay, mabibili na sa mga estasyon ang 40 pesos kada kilo na dekalidad na bigas sa ilalim ng Rice for All program. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas live. Gab? Joshua, sa pagsisimula ng Rice for All program dito ng pamahalaan sa MRT North Avenue Station, pinilahan ng mas murang bigas dito ng pinalawak na programa ng Department of Agriculture. Ayon sa namamahala ng kiosk ng kadiwa ng Pangulo dito sa MRT North Avenue Station, nitong Miyerkules sinimulan ang pagtitinda ng bigas dito. 40 pesos kada kilo ang presyo ng bigas dito sa stall ng kadiwa ng Pangulo sa MRT North Avenue Station na bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi na pinangangasiwaan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang Rice for All program ay katuparan ng nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng mas murang bigas sa mas marami pang Pilipino. Ang programang ito ay bukod pa sa inisyatiba ng pagbebenta ng 29 pesos kada kilo na bigas na sumusuporta sa vulnerable sector. Kabilang rito ang mga senior citizen, persons with disability, mga solo parent at mga indigent. Kasunod rin ng matagumpay na rollout ng Rice for All program sa ilang pamilihan at mga istasyon ng tren. Plano pang palawakin ng DA ang Rice for All program sa 9 na dagdag pang mga lokasyon. Joshua, mapunta muna tayo sa iba pang mga balita. Magpapatupad ang MRT3 ng adjusted operating hours bilang paghahanda sa holiday season.
Alinsunod na rin sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista na makapagbigay ng maginhawang biyahe para sa mga pasahero. Mula Lunes, December 16 hanggang December 23, 10:34 p.m. ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station at 11:08 p.m. naman ang huling biyahe sa Taft Avenue Station. Normal operating hours naman ang susundin para sa mga unang biyahe sa umaga na 4:30 ng umaga sa North Avenue Station at 5:05 ng umaga sa Taft Avenue Station. Pagdating naman ng bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon, 7:45 ng gabi ang oras ng huling biyahe ng tren sa North Avenue Station, habang 8:23 naman ng gabi ang huling biyahe sa Taft Avenue Station. Sa mismong araw naman ng Pasko at Bagong Taon, parehong aalis ang mga unang tren sa North Avenue at Taft Avenue Station ng alas 6:30 ng umaga, habang ang huling biyahe naman ay alas 9 ng gabi sa North Avenue Station, habang alas 10:09 naman ng gabi sa Taft Avenue Station. Mula December 26 naman hanggang December 30, pati na rin mula January 2 hanggang sa mga susunod na araw ay ipapatupad naman ng MRT3 ang kanilang regular revenue schedule. Joshua, sa mga oras na ito ay mabigat ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng northbound lane ng EDSA dito sa may harap ng Trinoma, no? Ang tail end nitong traffic na to ay nandun pa sa may bandang Quezon Avenue flyover. Habang ang southbound naman dito sa EDSA North Avenue ay maluwag at makakaranas ang mga biyahero ng maaliwalas na biyahe hanggang sila ay makarating ng EDSA Kamuning flyover, kung saan doon na magsisimula ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. At yan muna ang latest. Balik si Joshua. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, dinipensa ni Senate President Francis Escudero ang zero subsidy sa PhilHealth sapagkat marami pa naman itong pera. Ayon kay Escudero, wala rin itong epekto sa serbisyo ng PhilHealth dahil may hawak pa silang 600 billion pesos na hindi nagamit na pondo. Samantala, tiniyak ng Department of Health na tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala silang makuhang subsidiya mula sa panukalang national budget sa 2025. Ayon sa PhilHealth, kumpleto pa rin magagamit ang lahat ng inpatient, outpatient at mga special packages. Kabilang dito ang pinahusay na benepisyo para sa hemodialysis, peritoneal dialysis, dengue, PhilHealth konsulta at atake sa puso. Inaprobahan din ang pagbabayad ng mga benepisyo para sa mga bihirang sakit at dental health. Tinitiyak ng Department of Health bilang tagapangasiwa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magpapatuloy ang mga benepisyong pangkalusugan ng National Health Insurance Agency kahit mayroon man o walang subsidiya mula sa paparating na General Appropriations Act. Patuloy na magagamit ang lahat ng inpatient, outpatient at pati mga special benefit packages ng PhilHealth. May kumpiyansa ang DOH na may cash on hand ang PhilHealth para magpatuloy at mapabuti pa ang paghahatid ng benepisyo sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Ang kabuuang paggasta sa benepisyo ng PhilHealth noong 2023 ay nasa 74 billion pesos. Mula Enero 1 hanggang Setyembre 30, 2024 na may 3 natitirang buwan na lamang hanggang sa katapusan ng taon, ang paggasta sa benepisyo ay tinatayang nasa 135 billion pesos. Sa pagtatapos ng 2023, ang naipon nitong netong kita ay naitala sa 463.7 billion pesos. Kasunod ng Universal Healthcare Act, nakakuha na ang PhilHealth ng reserve fund na 280.6 billion pesos para sa 2 taong halaga ng benepisyo at iba pang gastusin nito. Nabilang ng Social Health Insurance Agency ang surplus fund balance nito na hindi bababa sa 183.1 billion sa simula ng 2024. Ang pamana na itinanim ng nakaraang henerasyon ay inaalagaan ng kanilang tagapagmana ngayon. Ito ang ginagawa ng apo ng yumaong benepisyaryo na si Teodolfo Bangkirigo na si Evelyn Zurita. Ako si Evelyn Manlod Zurita, 43 anyos o nagpuyo diri sa Santo Tomas, Motia, Zamboanga del Norte. Ayon kay Evelyn, napakasipag ng kanyang lolo na magtanim at mag-alaga sa kanyang lupang tinataniman at pinagnenegosyohan. Ito ang tumulong kay Teodolfo noon na mapagtapos ang kanyang mga anak. Kining yutaa, diri po nakatukod akong lolo o poultry nga sila gyud una ang
naay poultry diri sa Zamboanga del Norte ug sila gyud ang supplier sa mga itlog. Si Evelyn ang siyang umakyat para tanggapin ang titulong inihandog ng Department of Agrarian Reform at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-24 ng Mayo sa ngalan ng kanyang yumaong lolo. Siya ay isa lamang sa mahigit 4,000 benepisyaryo na nakatanggap ng titulo noong araw na ito. Sa ngalan sa among lolo nga si Chodolfo Banquerigo, dako kami pasalamat sa DAR nga madawat na gyud namo ang individual nga titulo o dako kami pasalamat ni Secretary Conrado Estrella III ug ingon man usab sa ato ang presidente si Bongbong Marcos. Dahil sa sinimulan ng kanyang lolo, sinisigurado ni Evelyn na patuloy nilang aalagaan at palalaguin ang legasiya ni Teodolfo. Isa pa pong magandang balita, mamimigay ang Government Service Insurance System o GSIS ng 1.5 million pesos sa gagawing paraffol ngayon darating na December 17 bilang pagkilala sa mga miyembro at pensioner. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, nasa 300 winner ang tatanggap ng tigli 5,000 piso sa gagawing GSIS Touch and Win Raffle. Layo nitong himukin ang mga miyembro at pensioner na gamitin ng GSIS Touch mobile app para sa mabilis na transaksyon. Magkakaroon ng isang raffle entry ang isang miyembro o pensioner na magda-download ng GSIS Touch app. 2 raffle entry naman sa mga miyembro na may utang o loan simula noong January 2024. Yan, 12 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong pag-imay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.